nato kining issue. Gabi nagipagawas. So, Attorney Ray Cartuhano, may buntag, attorney. Kamusta si Bombo Edna ni diri sa to programa Bombo Hanay Big Time? May buntag, Bombo Edna. Okay. Attorney Rain, kagabi gabi ato itong napaabot, nagpagawas kini og desisyon or katong dissenting opinion, concurring opinion ang ato ang mga taga-Korte Suprema regarding sa pagpagawas o pag-issue og TRO kang Senador Bato de la Rosa, Attorney Ray. So nakita nato ang explanation, no, Bombo Edna, sa decision sa atong korte. No, divided decision. So makita nimo dito ang mga giklaro sa Supreme Court nga wala nila gi-resolve. No, katong main issue. No, whether or not constitutional bagod ning iserve ang warrant diri sa atong nasod. Ang na-resolve na nito Bombo Edna, katong TRO, no, gi-deny. Okay, attorney, excuse lang gamay attorney, ha ka lang palihog pababa sa imong camera attorney kay di ka na mo makita. Okay. So mo to siya Bombo Edna, no, nga wa na resolve ang main issue. Ang gi-resolve na nila katong TRO. Nag-deny nila, no? So, gi-explain sa atong Korte Suprema nga legalist man gusto siya, no? Mga language sa mga abogado. Pero basically, giingon lang Bombo Edna nga dili klaro ang right ni Senator Bato de la Rosa. Dili klaro tungod kay disputed pa man, no? Katong mga issues. So, naiunom ka pangutana na gi-raise sa Supreme Court. Ngayon lang i-resolve daw sa main case. So ang logic sa Supreme Court tungod kay dili pa klaro yang right, no, usa man gud ni ka rekwisito bago i-grant kaning temporary restraining order, no, based sa jurisprudence, no, sa atong balaod nga bago nimo ihatag ning kaning temporary restraining order, usa sa mga rekwisito Bombo Edna nga dapat sa in English pa klaro, no, clear legal right. Now ang logic sa Supreme Court tungod kay gidebatehan pa man hantod karon, no, in fact divided ang mga justices. So ang ilang logic tungod kay gidebatihan pa man ning legal issue, no, in fact divided sila, dili klaro ang legal right, no, ni Senator De La Rosa, and therefore tungod kay dili klaro ang majority, no, although na 5 dissenters, ang majority niingon Bombo Edna nga dili nila mahatag ang temporary restraining order tungod pud ang usa ka aspeto dito nga may pronouncement po daw atong presidente, no, gisite ang pag-live ni President Marcos sa Facebook. Usa ka murag siguro judicial notice sa atong Korte Suprema nga ilang pagtan-aw nga dili pa hinog, no. So, although ni contrast ni sa ubang opinion po, ubang view, no, in fact yung mag-mention ganiya nga halos magpinatay na, no? Halos nagpinusilay na actually, no, Bombo Edna. Itabo na, no, nagkapabuton na. Patang punto sa Supreme Court tungod kay usa ni siya kadako ang constitutional issue, dito sila sa ang majority. Di man ni unanimous, no, decision. Ang majority ang ilang feeling tan-aw nila nga dili pa klaro ang legal right. No, as far sa rekwisito sa balaod, no, is concerned. Majority ang niingon, no, ang nay 5 nga dissenters nga wa ning agree sa nang opinion. Unsay ginabuot pa sa bot nila attorney kana maingon ta kanang legal atong kay Senador Bato nga ila terminology kay ingon paano to masabtan sa ordinaryong tao, Attorney Ray? So ang katong ingon nilang legal right, no, ingon sa mga maestrado na mag-unom ka pangutana nga gi-enumerate dito sa resolution, no, usa na dito katong kaning nabagay katungod ang presidente nga i-serve ang warrant, no, based lang sa iyang kaning giningon nga foreign affairs nga prerogative, no, usa na siya kaduha katong pangutana nga pwede ba gud i-surrender ang Pilipino, no, based dito sa provision sa extradition law na to, no, Republic Act 9851. Tapos usa pud ka major nga pangutana dito, pwede ba kinahanglan ba gud iagi sa usa ka Filipino judge
kaning ICC warrant, no? So among 6 nga mga pangutana no kani atong na-mention nga tulo, ang ingon sa Supreme Court nga i-resolve pa man nila ni dito sa main case. So and therefore tungod kay i-resolve pa nila ni nagpagawas og kaning murag safe nga kuan nga positioning ang majority sa mga maestrado nga dili pa klaro, no? Murag mo nilang logic ba, no? Dili klaro, no? So tungod kay di klaro di nila mahatag ang TRO. Kay tungod ang TRO ang kaning interpretasyon man gud sa balaod ani Bombo Edna, ang basihan nimo kaning kusog imong legal right. No? Nakay klaro nga legal right. Now, ang point sa majority din sa mga justices, precisely disputed ni karon, no, gi-raise ni sa atong Supreme Court ang pasabot din nga dili klaro ang imong legal right. Mo man ang logic nga nahitabo karon, so pwede nang mo pabor o dili kay Senator De La Rosa tungod kay namay lima pud nga ni maestrado nga wa nag-agree ana nga logic, no? So mo na ilang kuan murag mo nang niguwas nga majority decision. Okay. But di na siya unanimous, no? Bombo Edna. Ang ubang mga maestrado wa nag-agree sa ana nga interpretasyon. Okay. Attorney, kinakita naman nato ang mga reason sa atong mga maestrado, attorney. So, sa kampo ni Senador Bato, attorney, kung mag-MR sila something ni Ana, unsay punto nga dapat nila ipresenta para maklaro ang legal rights ni Senador Bato de la Rosa, attorney Ray? So dito sila mo attack, no, sa katong majority nga view sa mga maestrado nga ibingon nga kuan walay clear nga legal right. No, dito mo attack ang motion for reconsideration. Ang focus ko mo tan-aw, no, tungod kay precisely gani nga nisaka sa Supreme Court tungod lagi nga mokuha kaning interim nga relief, no, kaning temporary restraining order. So dapat dito i-convince sa kuan sa lawyer ni Senator Bato kaning argument nga di na kinahanglan ikuan na siya, no, sobrang klaro, no, nga legal right, no, kay tinuod man Bombo Edna, no, kung tanaw nimo technical ni kayo, no, nga murag careful nga interpretasyon sa atong Supreme Court sa issue, no, daghang tanaw nimo di lang pud kaning kuan, di lang pud ni kaning on this ground imong tanawon ang mga political dimensions sa kaso. Tapos na po isa ka maestrado Bombo Edna, nung tanaw nimo niingon nga lisod ni grant tungod kay imong makuan, no, imong maapektuhan katong mga victims sa katong kaning extrajudicial killing. Oo. No, imagine usa ka maestrado ni kuan ni mention ana Bombo Edna, no, murag na stretch ang kuan ba ang logic, no, kay tungod ang iningon siya nga base di maganahan, no, ang mga biktima sa extrajudicial killing. So panahon nimo murag nigawas na pud sa mga katong mga rekwisito, no, kay kaning pag-grant sa TRO naman ni mga rekwisito Bombo Edna, no, sa atong pamalaod, no, dito lang pud ni naka-focus ang ilang denial, no, based sa katong majority decision katong giingon nilang walay klaro nga legal right, no, walay klaro nga legal right tungod kay mo pa man ilang debatehan daw sa main case, no, ilang giraise ang unom ka pangutana mo ning unom ka pangutana nga ilang debatehan daw. So pasabot tungod kay debatehan nila ni walay legal right, no, majority sa mga justice ni ingon nga di sila mo grant og TRO. Attorney Ray, usa sa mga maestrado si Ashes Justice Hernando. Nagkanayon si Attorney Ray nga walay garantiya nga kung halimbawa madakpan si Senador Bato, wala ta kasiguro nga kay ginadebatihan pa man ang mga issue, attorney. Usa sini sa ingon niya nga dapat may magpagawas og TRO. Ingon niya wala tay garantiya kung madakpan si Senador Bato basin diretso kana sa dahig mo dong dili sa sugot nga mo nang ingon siya nga dapat bahatagan og TRO kini si Senador Bato de la Rosa, Attorney Ray. Unsay panglantaw mo ni ana?
Well, usa lang ni sa mga opinion Mm. sa mga justices. Mm. No, so morning na makita nato ang dynamics sa Supreme Court. Mm. No, dili siya solid, no? Divided siya, kanya-kanyang opinion, no? Usa po na ka opinion, in fact kana nga opinion is na practical implications na siya. Mm. No, kay kung tinuod kung madakpan tas dalhon sa The Hague, moingon na lang ang gobyerno nga academic naman ni. Wala na may jurisdiction ang Supreme Court, Oo. no? Physically kay outside sa territory man sa nasod sa Pilipinas. So mo ni precise pud nga gina-raise, no, sa kampo ni Senator Bato nga kung madakpan siya, posible nga dalhon siya dito. Moingon ang Supreme Court na di na namo na di na mi ka-decide ana, no? Tungod kay wala naman sa jurisdiction sa Pilipinas. The same, no, pattern dito sa nitabo kay kanhing President Duterte. Okay. Attorney, Tagalog-Tagamay, attorney ba? Sa imong paglantaw, attorney, muraga, wala ba, sa pananaw mo, attorney, hindi ba nakita ng ating mga taga-Korte Suprema na urgent itong issue dahil nga may mga statement na lumalabas, attorney, na baka yung ibang mga co-perpetrators, may mga warrant of arrest na rin, attorney, at malay natin ang mangyayari na, at saka arestuhin sila, attorney Ray. Well, nakita naman bumbued na, no, as far as mga dissenting justices are concerned, no, nakita naman nila yan, no, na isang practical na effect, yung implication. So ito naman botohan sa mga justices, majority, ibig sabihin mas marami so far, no, nag-express ng opinion na mas gusto nilang dito muna, no, mas kalmado na approach. No, majority ito siya, but ang sinasabi natin dito hindi naman to unanimous. Merong mga justices na hindi nag-agree sa ganung position, no? So mahirap na i-generalize natin, no? Ang sinasabi lang dito karamihan, no, sa mga justices, ito yung interpretation nila. But kung i-analyze mo Bumbued na, no, yung interpretation ng Supreme Court, tanggalin mo lang yung TRO na ruling, patas din naman siya. No, in the sense na wala naman siyang ruling in favor of the government. Wala naman siyang ruling in favor sa Bato de la Rosa. No, kung tanggalin mo lang yung issue ng TRO, no, kasi sabi ng Supreme Court gusto nilang sagutin. No, yung 6 na mga questions na sila mismo nag-raise doon sa main case. So anything can still happen, no? Bumbued na sa situation ngayon dahil yung ibang mga justices, kung i-read mo yung mga decisions nila, open pa naman sila, no? Yung isang complication dito Bumbued na sa 6 na questions, no, na ni-raise ng Supreme Court. Baka iba-iba yung sagot ng mga justices. Sa question number 1, no, sa question number 2, Yes. sa question number 3, at saka hanggang question number 6. So yun yung medyo magiging classic na pag-aaralan sa law school to Bumbued na, no? In the sense na sa isang question, sa 6 na question, magkaiba-iba yung sagot ng mga justices. Pagkatapos, ang mangyayari diyan, isi-synthesize pa ng korte, no? Paano i-synthesize ng korte, no? Para ma-explain natin Bumbued na, sa ponente 'yon. Mag-a-assign na ng parang isang maestrado na gumawa ng yung majority decision, no, kung divided pa rin to, isi-synthesize, no, lahat ng sagot nila sa 6 na question at saka ano yung final na effect sa petition ng Senator De La Rosa. So lumalabas na mas lalong complicated ang result. Kung kailangan mo manghiram pero ayaw ng pila at maraming requirements, subukan mo na ang Cashify. Hindi kailangan ng payslip, collateral o guarantor sa Cashify. Cashify ay licensed at regulated ng SEC. Pwede kang humiram ng hanggang 90,000 pesos at pwede mo ring bayaran sa loob ng 270 days. Transparent ang fees, walang hidden charge. Oo. Nagsimula na ako hatian nila medyo complicated, no? Kung tingnan mo Bumbued na hindi normal decision to Oo. kasi may mga decision, yung mga justices gusto nila i-explain yung decision nila, no? May concurring, may separate decision, may dissenting, no? Tingnan pa natin, may isang justice na on leave, baka biglang bumalik yung justice na on leave, no? Pagkatapos dagdagan mo ng 2 justice na
magpabor sa kuan sa minority, posible pa rin na close vote to siya. Mm-mm. No? And the final analysis, close voting to as far as the Supreme Court is concerned. Okay. Attorney, sa question sa mga main issues, kasali pa ba yung sinasabi na fugitive, yung kasali sa mga debate ng ating mga maestrado, makonsider ba fugitive itong si Senador Bato de la Rosa, Attorney Ray? Parang number 6 question yan. Pumbued na. Ah. No, yung issue whether or not fugitive ba siya o hindi. No? Kasi iba-iba din yung interpretation dyan, no? Whether or not fugitive siya. Oo. No? Kasi may mga doktrina kasi bumbued na hindi mo pwedeng i-avail yung remedy ng ng korte o di ba ng batas kung ikaw mismo nagtatago ka. Mm-hmm. I-resolve din ng mga justices yan kung itong case ni Senator Bato de la Rosa hindi magfo-fall no sa ganong concept. Oo. No, kasi kung fugitive kasi ibig sabihin tinatakbuhan mo yung batas. Ang sinasabi naman ni Senator de la Rosa malabo pa nga yung batas no, for resolution pa ng Supreme Court. Oo. Ang sagot naman ng Supreme Court sa kanya, kaya nga precisely malabo yung interpretation diyan ngayon, no, na pag-uusapan ng Supreme Court, hindi namin mabigay yung TRO sa iyo. Mm-hmm. So parang majority lang 'yon ang ganong nagbigay ng ganong point of view. Oo. Yung sinasabi, Attorney Ray, na sa Section 17 na World the Surrender sa Republic Act 9851, ano ba talaga yung nakalagay dyan, Attorney? Na sabi natin na komplikado ka ng Section 17 sa RA 9851, Attorney Ray. So naging highlight to siya ngayon, Bumbo Edna, no? Yung provision ng extradition law, kasi wala namang batas sa Pilipinas na nag-authorize na isurrender. Mm-mm. No? So ang nearest na nakita ng government lawyers dito, yung extradition law. Mm-hmm. Kasi wala namang specific law. Mm-hmm. No? In particular, wala namang law na nagsabi na ang presidente ng Pilipinas pwedeng isurrender yung isang Pilipino sa international court, except lang, number one, i-invoke niya yung power niya under yung prerogative niya under yung tinatawag nilang foreign affairs prerogative. No, na medyo malabo 'yon, no, Bumbo Edna, kasi kung sinong presidente nakaupo diyan, pwedeng gamitin niya lang yung sabihin niyang prerogative, no. Anybody pwede niyang dakpin tapos dalhin lang sa sa kahit na saang bansa, no, invoking yung prerogative na provision. So naiwan, Bumbo Edna, yung Section 17. So as nakalagay lang diyan, no, as may be provided no by treaties. No, so kung sa treaties naman, saan tayo papunta? So papunta tayo, Bumbo Edna, sa Rome Statute ngayon. No, papunta mo naman sa Rome Statute, ano nakalagay doon? Sa Rome Statute nakalagay doon, Bumbo Edna, na whether or not ang bansa natin member pa ng ng International Criminal Court. Na yung sagot naman yan, Bumbo Edna, is pwedeng kahit na hindi member, but kung nangyari yung mga insidente during the time na member, then covered. And hindi pa tapos yan, Bumbo Edna, no? Sa mga scholars, sa mga legal scholars, sinasabi pa nila dyan na depende naman yan kung preliminary investigation at saka preliminary examination. No? Nagsabi ng iba, kung preliminary examination pa yan, hindi pa naman dapat isama. So, ang nangyayari is very complicated actually. No? Kaya ang ginawa ng Supreme Court, para ma-settle yan, may 6 tayo na questions, no? Para sa publiko, pag-aralan ng mga tao, no? Publiko, kasi nangyayari to, may political dimension yung decision ng Supreme Court dito Sabihin mong legal issue ang niresolve nila, ang political questions involved. Medyo malaking factor sa kanila din. Okay, normally ang Supreme Court kung pwede na ayaw makialam no, sa away politika. No, so may doktrina yan, no, sa mga nag-aaral ng batas, yung tinatawag na political questions. Na normally ang mga korte ayaw makisawsaw dyan. So ito yung nagdadagdag ng additional, parang unwritten complication sa decision, Bumbo Edna. Okay, sa palagay mo, Attorney Ray, mas nangibabaw ngayon yung issue sa politika, i-compare nato sa legality ng question sa main issue, Attorney Ray? Well, dapat
as far as Supreme Court is concerned, kasi hindi man impeachment court ang Supreme Court, Mm-mm. na more political ang kuan ang consideration. Ang consideration diyan Bumbuena will be the legal issue talaga, constitutional issue, legal issue. Mm-mm. So ang challenge ito Bumbuena, paano i-explain Mm-mm. ng Supreme Court 'yan, Mm-mm. no, na kung mag-diverge man sila sa yung constitutional interpretation, no, kasi malakas yung argumento na yung protection ng yung karapatan ng isang Pilipino, Mm-mm. no, because isang constitutional argument 'yan. Mm-mm. Paano gagawa ng sabihin nating siguro flexible Mm-mm. decision yung majority? Mm-mm. Yan yung inaantay natin, no, Bumbued na. Lalo na dito na meron ng 5 dissenting justices. Mm-mm. Hindi na naniniwala sa ganong interpretation. Mm-mm. No? Tapos ang nangyayari pa sa karamihan ngayon Bumbued na, no, mga legal experts, no, even mga lawyers, ang legal legal na positioning nila, ginagawa lang nila because of their political bias. Mm-mm. No? Parang ganun yung nangyayari. In fact, sinabi ni Senior Associate Justice Leonen yan no? Parang sa Marawi ata when he was invited. Ang sinasabi dito na kahit na yung mga abogado, mga justices, no, hindi sila shielded from the politics because yung legal reasoning nila sometimes ginagawa nilang justification lang yun based on kung saan sila na political fence. No, Bumbued na. So yun yung lumalabas ngayon, no? Kunwari, palabasin na legal position, but actually, justification ng political positions nila. Tanawon na ito, attorney, kay si Associate Justice Ani Lazaro Javier, taga Davao mo yun, attorney, pero ingon niya, attorney, dapat batod pang ang desisyon nakabatay sa personal, wala nakabase sa personalidad o politika. Attorney, pero na-mention na something may ganun, attorney Ray Cartojano. Yes, no, nabutang sa kuan ba, na alanganin lang itong mga justices din ni Bumbued na, no? Mm-hmm. Kung asa sila gikan, akin sa nag-appoint sa ilaha, ang burden nga mo hatag sila ka ng independent nga decision, but ang importante ilang ma-justify, di sila katawaan Bumbued na ba? No? Kaya kanilang decision, istoryahan na, no? Sa generations. May mga nag-eskwela sa pamalaod, no? Saan naman si Justice? No? Anong mo man yung decision nga, for example, enumerate ni mo mga requisito, mo man siya. No? So, pero kung kita mo tanaw Bumbued na, murag na mong textbook. No? Nahimong textbook ang kuha ng decision in a sense nga enumerate lang sa majority ang requisito sa TRO. Tapos dito lang nagdaog Bumbued na sa kaning giningon natong clear legal right. Dito lang nagdaog lang jud Bumbued na, no, nga ningon ng majority mo ni himo na tong decision karon. Na wala clear legal right kay mo man ni ginadebatehan man so therefore di sa tamo issue TRO. Diha lang yun nahulog ang kuan, ang resolution Bumbued na. Attorney Ray, katong pag-ikyas ba ni Senador Bato sa custody sa Senado, may mga justices ba nga na-mention ato nga naka-apekto sa ilang decision, attorney? Yes, no, sa ubang mga justices, no, as far as siguro ilang pagtanaw, no, gi-avail niya ang remedy sa korte pagkatapos nagatago-tago siya, no? Pero di tanan nga justices na siya. Ang ni-agree na, no? Ang ubang justices ni-agree sa ang perspective. So mabalik lagi ni Bumbued na sa kaning tubag sa mga 15 ka maestrado dikto sa unom ka pangutana. No, ang atong tanaw din ang mga maestrado dili uniform ilang mga ilang tubag, no, sa unom nga mga pangutana. Ang ponente medyo magkalisod ni nga i-synthesize tanan. No? Example lang sa ka-justice, mayon tag unom ka justice nag-agree sa question number 1. Tapos sa question number 2, di na unom, nahimo na lang tulo. No? Tapos question number 3, 9 ka justices nag-agree. No? Question number 4, tanan sila nag-agree. So
ang pangutana imong i-synthesize ning unang ka question unsang epekto sa petition. So mo nang most likely nga scenario ana Bumbuedna, no? Murag ang mga justices gusto nilang mo i-explain Oo. sa ilang mga posisyon tungod kay ilan ning mandato, no, Oo. sa katawhan nga ilan ning klarohon. Oo. Kay syempre ang desisyon ani Bumbuedna na political implications pod, Okay. no, sa atong nasod. Okay. We are we expect unta ta attorney nga ma-simplify ang issue pinaagi sa ingon ana nga decision, but kung baga pa attorney tama ba kung nahimo pang mo sa katawhan attorney Ray? Well, ang pagpahimog nahitabog complication, natural consequence na siya, no, sa usa ka issue nga importante kaayo. Now, morning challenge karon nga tungod kay nahimong complicated, ang pinaka challenging part ani ang pag-simplify Bumbuedna, Oo. no? Kay daghan kay mo explain Bumbuedna, pero nahimong mas complicated ang epekto. Oo. Ang challenge karon Bumbuedna pag-simplify, no, nga masabtan sa katawhan ang ilang decision, mo nang pinakadako nga challenge karon, no? Kay kung ang decision complicated, medyo di ma-explain ka sa katawhan, mo reflect gyapon na sa atong Korte Suprema. Oo. No, akong panginaw murag ila ning ma-simplify Bumbuedna but divided, Oo. no? Divided, dili siya unanimous. Okay. No? Ay, Divided ang pasabutin nga dili convincing in the sense nga nakita jud nimo nga halos tanan sila ni agree kana reflection lang pud sa atong political situation karon, okay. no, sa atong nasod. Halimbawa, attorney, sa 15 sila mag-8 ug 7, pabor na gihapon ba sa 8, attorney? Halimbawa, butan nyo dato, tanan sila, attorney, walay mag-abstain. 8 and 7 ang mahimong desisyon. So, ni Ana, so kung ang 8 mo gihapon ang mudaog, attorney Ray? Yes, kung ang 8 mangud Bumbuedna, ang pangutana asa dito sa unom ka pangutana. Oo. No, kay mo tong gingon ako nga base 8-7 sa usa ka pangutana, sa next nga pangutana nahimong 7-8. Oo. No? O sa next nga pangutana nahimong unanimous. No? So atong tanawon unsa dito sa unom nga mga pangutana ang ilang mga ang voting. No, ang voting. Pero ang pinaka-consequential nga pangutana din na Bumbuedna, no, katong usa lang dito pangutana. Kung ang warrant pa sa ICC di na kinahanglan moagi. Oo, No? lang. Oo. Mo lang ang pinaka-importante nga pangutana. Na very consequential, no, sa ubang mga pangutana. Okay, ang uban attorney kag mag-ingon iagi, human ang tanan ng istorya. Wala na dagag question ni ana, dapat iagi ang tanan kung mag-ingon nga wala. O di dakop na diretso solbad na to ang tanan nga mga another question, fugitive ba siya or dili, something ni ana, attorney Ray. Yes, kung ang na-resolve ang question nga moagi, no, assuming magpakita si Senator Bato, dakpon gyapon siya. Na? Dakpon gyapon siya, ang kalainan lang kinahanglan moagi sa usa ka Filipino judge. Okay. Mo naman na yung grace, no? Kaya ingon niya, willing man na siya magtog The Hague daw, basta i-comply lang ang constitutional requirement. Okay. Attorney Ray, ang kampo ni Cedro Bato, yung abogado sa teritoryo, o si Attorney Sal Panelo, murag iba-iba ang ilahang interpretasyon, kaya dapat daw, ingon na Attorney Sal Panelo, dapat habeas corpus petition ang i-file dili at TRO daw, Attorney Ray, o sa panglantaw mo, ana. Well, usa na siya ka-perspective ang Bumbuedna, no? But mayroon kag-habeas corpus manggod, nadakpan na siya. Okay. Na ang conventional nga interpretation ba? Ang ginapa-explain. So actually, complementary man na siya. Once nga madakpan si Senator Bato, tapos na resolve na, pwede man i-file ang petition for habeas corpus. Pero ningon si Attorney Panelo nga dapat mo nang i-file. No? Kuan nga strategy. So mula kitang maingon na Bumbuedna, no, sa pulo ka abogado na isa kagatos nga opinion. Oo. No? So, mo nang ang challenge sana. So ang importante din nga atong himay-himayon ba? Oo. No, ma-explain ka sa katawhan ang logic sa decision, no, sa atong Supreme Court. Okay. Attorney, wala ba na may time frame ang Korte Suprema when ay kung tanaw nato kapintuig naman ni dating man jud ang petitioner si Pangulong Duterte kampo niya, Attorney Ray.
Yes, normally mga political issues, no, di yun na mo resolve ang Supreme Court. Mangitag paagi nga di na sila mo resolve. No, mo nang kwan sa atong Korte Suprema tungod di lagi sila gusto mo appeal ang mga political dynamics. But given mga situation nga ipit na kay sila, no, like karon, no, wala sila remedy ana, no, sila maningon bumbued na nga ihatag man sa unom kapangutana, tapos mo man din nilang i-resolve. So, one of the rare cases na siya bumbued na, no, na kung kita mo tanaw nga ang Supreme Court yun, kinahalag i-resolve, no, ang mga issues, no, tungod kay 90,000 tapos 0.02% lang ang interest. We, di nga? Scam ba to? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan kagandang loan offer. Sir, wag po kayong mag-alala. Ang Cashify ay SICAN certified platform. At tama po kayo. hinog na siya, no? Akong pagtanaw nga dapat i-resolve. Okay. Attorney Ray, dagang salamat, Attorney Ray, sa oras sa gihatag mo sa mo address sa Bombo Radio Jansan sa pagpaklaro sa mga isyo nga kumbaga pa nga adlaw-adlaw nga ginatutukan sa katawhang Pilipino. God bless imo, Attorney, ug sa imong pamilya. Anytime, no? Bumbayad na. Okay. Maugad to si Attorney Ray Cartojano. So, ang bottom line, wala na resolba. Wala na resolba. So, dapat kumbaga pa sa sitwasyon karon na ipit ang Korte Suprema.